Ano nangyari ron sa Dolomite? Kasi nagpahangin lang ako sa Dolomite noon. Tapos, 1 hour lang po akong nawala. Yun na po yung time na chinat niya yung online girl para mag-meet sila. Oh. 1 hour ka lang umalis? Isang oras lang? Oo. So, pagbalik ko, sinuyo pa rin niya ako na parang walang nangyari. It's 2018. And then, noong 2020, pa siya nag-confess sa akin. Na may nangyari? Opo. Oh. Kasi yung cheating, yung womanizing, ano siya eh. Sa una, it becomes your mistake. Pangalawa, it becomes your weakness kasi naulit. Until it becomes your lifestyle. Womanizing became your lifestyle. Nagbabago pa ba ang mga cheaters, ang mga womanizers? Nagbabago pa ba yun, Cliff? Sa palagay mo, ikaw? Ano po, may faith pa rin naman po ako kahit na nakagawa po ako ng maraming beses sa kanya kasi once na rin po akong nasaktan nung bago po ako nagkakami. Talagang sinabi ko rin po na sa sarili ko na di na rin po ako magmahal ulit. Then, nagkahiwalay po kami nung 2020 po. Then, yung inisip ko na baguhin ko na lang po yung sarili ko. Until now po, wala na po akong babae, wala na po akong girlfriend po. Until 2024 po. Yung inisip ko talaga na ayusin ko yung sarili ko muna bago ako ulit magmahal. Kasi talagang nasaktan ko po talaga siya ng sobra sa mga nagawa ko pong mali. So parang sinasabi mo, naging ganyan ka dahil lang din sa traumang idinulot sa'yo nung yung huli mong relationship before her. Opo. So ngayon, bago ka pumasok sa susunod, kailangan maayos mo yung issues mo eh. Yes, You face your you acknowledge your issues, you deal with it and you resolve your issues, tapos tsaka ka magandang bagay yun. Oo. Kasi marami tayong mga bagay na ginagawa na lahat niyan hindi naman talaga tayo. Yun ay epekto ng mga trauma natin. Pagkabata, pagbibinata, pagdadalaga, trauma sa pagtanda, trauma sa loob ng bahay, trauma sa barangay, trauma sa eskwelahan. Lahat yan binabago tayo. Lahat naman tayo nagsimulang purong-puro eh. Mabubuting tao, mabubuti ang puso, hanggang sa binago tayo ng napakaraming iba't ibang mga pangyayari sa paligid natin. Kaya tama yun, you acknowledge kung ano bang mga issues mo. Anong nangyari sa'yo noon? Anong naging epekto nito? Gusto mo ba yung mga epektong to? Ngayon, aalamin mo paano mo matutulungan ang sarili mo to become a better person. Apa. And you deserve another chance. Thank you. To redeem yourself. Diba? Ilang taong ka na? 34. Kaya yan. Malay mo, next year, 35 ka. Siyempre! Siyempre naman, darating naman talaga tayo. Pero, So may chance, diba? Yung iba, na-redeem ang self, nakapagbago ng 40. Ikaw, malay mo sa 35, diba? Lahat tayo, kaya. nung nagkamali tayo, choice naman natin yun eh. Kaya kung makakabawi tayong lahat, choice din natin yan. Yun. At mukhang pinipili At naman nagsisi niya yun. naman si Cliff eh. Oo. At papalakpakan ka namin sa susunod na pagkikita natin. Ay, ang ganda na ng development ng nangyari kay Cliff. At lahat naman tayo deserve. At ikaw din, Runa, napatawad mo naman ba ang sarili mo? Yes po. Kasi may pagkakataon, sinisisi natin Totoo eh. yun. Binibigyan natin ng bahagi yung hindi, kasi ako yun. You've forgiven yourself. Yes po. How do you feel now? Happy and peace. Full. Peaceful. Yeah. Napatawad mo na si Cliff? Yes po. Yeah. Naiiyak na lang siya pag nire-recall. Pero Opo. Kasi, I know na magbabago naman siya. Pero, hindi sa akin. yun ang masakit, no? Sa ibang person. Ang sakit yung ng realization na yung ikaw yung naging biktima nung bad person era niya. Yun. Tapos ikaw yung naging rason para ma-realize niyang mali yun. Tapos, pero hindi ikaw ang makikinabang ng magandang pagbabago niya. Yung parang,
Ako yung sinaktan eh. Pero sa iba siya bumawi. Ikaw yung nag-forgive, Sa iba siya nag-sacrifice, nagmahal. Ako yung biktima eh. Pero bakit nung bumuti siya, sa iba Ang nakinabang. naranasan yun? Well, hindi mo man makuha sa kanya, makukuha mo sa maraming pagkakataon, Yeah. sa maraming paraan, sa ibang tao din, nang baka mas higit pa. And we will all root for the both of you. We Thank you are po. rooting for you. Cliff, we are rooting for you. Yeah.